Today po, mag-start na po tayo sa ating... Okay na. Yeah. Good morning po ulit sa bawat isa. Today po, we will start our Sunday service, Zoom service and FB Live service. So, bago po ang lahat, inaanyayahan ko po yung bawat isa na hanapin na po yung ah, lugar kung saan po makakapakinig po tayo ng komportable para po sa ating pag-aaral, hindi po tayo di-distract po. So today po, ang pag-aaralan po natin is yung epistle of Philippians. Yung sulat po ni Pablo sa church sa Philippians. Pero bago po tayo mag-start, meron po akong mga katatungan sa inyo na alam ko po masasagot po natin. Na-experience na po ba natin na dumaan po sa buhay natin yung pinanghahawakan yung faith natin when everything surround us is falling apart? Yung parang kahit na naguguluhan na po tayo, kahit hindi na po natin naiintindihan yung nangyayari sa paligid natin, still we are holding to our faith to our Lord Jesus Christ. Or nakita na po ba natin yung sarili natin na hinahanap natin kahit na nahihirapan tayo, nandun pa rin po yung puso na nagpupuri, nandun pa rin yung puso na nagagalak kasi kasama natin ang Panginoon. Kasi today po, yung pinaka-puso or yung pinaka-essence nung book ng Philippians, ito po yun. Yung kahit po nahihirapan, kahit po nasa kalagitnaan po ng pagsubok si Pablo, and yet, he's still rejoicing, he still found joy in the presence of our Lord Jesus Christ. Dito rin po, paano rin po ba tayo mag-respond sa buhay natin when we prayed for goodness, for peace, for strength, or for encouragement, and yet the only answer we receive is just a moment of silence? Hello, testing mic. Hello. Yeah. Ayun po. Paano po tayo nagre-respond sa ganun? Paano po natin tinatanggap yung ganong sitwasyon? Yung lahat pinag-pray na po natin, lahat ng mga concern natin, pinag-pray na po natin, and yet, yung tanging kasagutan na na-receive natin is katahimikan. This is the real essence of this epistle of Paul to the Philippians, to have peace in the middle of chaos, to have joy in spite of suffering. The epistle of Apostle Paul to the Philippians was considered as the most joyous book in the Bible. And yet, its author wrote this book when he was being chained in a Roman guard. Many scholars believe that during the time when Apostle Paul is writing this letter to the Philippians, it is the time wherein every believer was being tossed by Nero to ravenous lions as their food, or being burned as torch to light his banquet. So during daw po ng time na sinusulat to ni Apostle Pablo sa church sa Philippians, sa mga Philippians, ito daw po yung time kung saan si King Nero, tinatapon daw po lahat, sinisis niya daw po lahat ng mga believers para lang ipakain sa mga leon. Or kung hindi man daw po ipakain sa leon, ginagawa nilang paninde yung mga believer doon para liwanagan yung mga pagtitipon nila. Burn as torch to light his banquet. Ganun po tinatrato yung believer during that time. And yet, yung pinaparating ng book na to is rejoice. Paano ka po makakapag-rejoice kung ganun po yung sitwasyon na nararanasan natin? So nawa po sa bawat isa na pakinig nito, marami po tayong matutunan kung paano po tayo makakita ng kagalakan, ng kapayapaan in spite of all the hardship, testing, trials na pinagdadaanan natin sa mundo natin ngayon. Alam naman po natin na yung mundo natin ngayon walang katiyakan.
Di ba po napapanood natin sa news, maraming nagpapatayan, maraming aksidente, kaliwat kanan yun ng may sunog. Paano po tayo magiging payapa kung ganun po yung mga nakikita natin? Kung ganun po yung mga na-experience natin nowadays. In chapter 1, verse 3 to 6, sabi po dito, I thank my God in every remembrance of you, always offering every prayer of mine with joy and with specific request for all of you, thanking God for your participation and partnership, both your comforting fellowship and gracious contributions in advancing the good news regarding salvation from the first day you heard it until now. In verse 6, I am convinced and confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of his return. In spite of his situation, Apostle Paul is still encouraging every believer in the church in Philippi. He's still making it sure that as a leader, he will be the source of their courage as a servant of Christ. He also teach us to find joy in any circumstances. Despite of being chained, he is still displaying joy in the midst of his trials or suffering. So sa nararanasan po ni Apostle Pablo during that time, minimake sure niya pa rin po na siya po yung, nagsisilbi. Through him, pinapakita niya po na sa mga believer na kaya pa rin po ng mga lingkod ng Panginoon na makakita ng kapayapaan, ng kagalakan, kahit na nakakaranas po tayo na matitinding pagsubok. During that time po kasi, naka-house arrest po si Pablo. Hindi niya po magawa yung ministry niya before na pumupunta po siya sa iba't ibang lugar para po mag-build up, magtayo ng simbahan. During this time, ito po yung nasa Roman siya, na naka-house arrest po siya. Tayo po, kung tayo po yung nasa sitwasyon ni Pablo, paano po natin i-grasp yung situation na yon na sanay po tayo na lumabas, sanay po tayo mamahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, and yet na wrongly accused po tayo, kaya po tayo na house arrest. Paano po natin ipagpapatuloy yung ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? In verse 12 to 14 po, we see that Paul sees every opportunity or every situation to advance the gospel of Jesus Christ. Sabi po dito sa verse 12 ng chapter 1, now I want you to know, believers, that what has happened to me, this imprisonment that was meant to stop me, has actually served to advance the spread of the good news regarding salvation. In verse 13, my imprisonment in the cause of Christ has become common knowledge throughout the whole Praetorian Imperial Guard and to everyone else. Because of my chains, seeing that I am doing well and that God is accomplishing great things, most of the brothers have renewed confidence in the Lord and have far more courage to speak the word of God concerning salvation without fear of the consequences, seeing that God can work his good in all circumstances. Ganun po sinis ni Paul yung situation niya. Sabi niya, kahit na ako nakakulong, kahit na ako ay nakagapos dito, pero yung sitwasyon niya, nagkaroon daw po ng renewal of confidence yung mga kapwa niya believers during that time para i-advance yung pamamahagi ng gospel about salvation. So hindi po natigil, hindi po nahinto ng pagkakakulong ni Apostle Pablo or Apostle Paul yung gawain, yung ministry na pinagkaloob sa kanya ni Lord. Kundi sinis niya po yung every opportunities, every circumstances para po mas maipamahagi pa yung salita ng Diyos. Balik po tayo dun sa question po natin kanina. Tayo po, kung nasa sitwasyon po tayo ni Pablo, paano po natin i-seize yung moment na in spite sa ating pagkakakulong, paano po natin ipagpapatuloy yung pinagkatiwalang gawain sa atin ng Panginoon?
Kung nasa isang lugar na lang po ba tayo, hindi na po ba tayo makalabas ng lugar na yun or bahay na yun, i-stop na po ba natin yung ministry natin or yung pinakagagawa sa atin ng Panginoon? Or mas magiging eager po tayo para i-pursue or itulak o i-push yung kingdom ng Panginoon na ipamahagi yung gospel sa bawat mananampalataya na nais makapakinig ng mabuting balita. Unlike Paul, who's been wrongly accused and put into chain, yet continuously seeing every moment as an opportunity to spread the gospel about Jesus Christ, sa atin po, what hinder us to do the work like pinagkatiwala kay Paul, advancing the kingdom of God. Tayo po malaya po tayo eh. Hindi naman po tayo naka-house arrest, hindi naman po tayo inuusig, hindi naman po tayo pinagbabawalan, hindi naman po tayo hinahabol. Malaya nga po tayong makapagsalita sa labas, kung saang lugar, kahit saang lugar ng makapamahagi ng salita ng Diyos. Pero nandun pa rin po tayo na nahihirapan po tayo mag-share kasi natatakot po tayo, baka tayo libakin or ikutsain. Kasi ganun po yung mga alam ko po sa bawat baby Christian or nagsisimula pa lang na bilang Christian believer. Ayun po yung common denominator nating lahat. Yung natatakot po tayo na i-accuse po tayo or asarin po tayo. Kasi po, to be honest, ganun po yung naging experience ko nung time na sumama po ako or uma-attend na po ako dito sa church ng CRCM. Doon po, alam po yan ng mga kasamahan ko, ng mga kababata ko, ng mga kasamahan ko dito sa church nung nag-start pa lang po kami. Ang tawag po sa aming lahat, pastor, pastora, pagdadaan po kami, ipag-pray nyo naman kami, ganyan. So ganun po kasi tinitreat ng community natin yung Christian. Ginagawa po tayong katatawanan, ginagawa po tayong asaran. Pero ayun ba yung magiging rason para po huminto tayo? To be honest po, yung na-experience ko yun, nagkaroon po ako ng second thought na, wag na nga lang kaya ako maten kasi kada labas ko tuwing Sunday, lagi na lang ako naaasar. Okay lang sana yung mga kaibigan nyo, yung mga kapitbahay nyo, pero yung pinakamasakit doon, even yung family mo, ganun yung treat sa'yo. So instead, nakala mo sila yung mga kunawa sa'yo, yung tatanggapin kung ano yung naging desisyon mo o yung naging pananampalataya mo, pero sila pa yung isa sa magsasabi sa'yo ng ganun. Sasabihan ka pa na, huwag kayo magdala dito ng mga kasamahan mo, huwag kayo dito mag-Bible study, huwag kayo dito magkanta-kantahan. Kasi alam mo naman, yung ano natin, kung bago ka pumunta dyan sa simbahan na yan, alam mo naman kung ano tayo. Sarado, Katoliko, sarado, kandado. Ayun pa talaga yung word na narinig ko. So masakit po yun. Pero kung nagpadala po ako doon narinig ko na yon sa pamilya ko or sa mga kamag-anak ko, siguro po wala na po ako dito sa harapan. Siguro po hindi ko na po na-experience na magamit ang Panginoon para gawin yung mga gawain na pinagkakalob niya like today. So sa mga kasamahan po natin na medyo bago-bago pa lang, pinagdaanan na po namin yon. Kaya ang masasuggest lang po namin sa inyo, continue to push forward, continue to move forward, kasi lilipas rin yan. Sa umpisa lang naman po yun eh. Lilipas at lilipas rin po yan. Magsasawa rin po sila sa panglilibak sa'yo or sa atin. Let us all be like Paul and Joseph to see every opportunity in our circumstances to fulfill what we have received from our Lord Jesus Christ. Let us not be like Moses, who see himself unworthy of the calling and making excuses of his circumstances. Maging katulad daw po tayo ni Pablo or ni Joseph na tinitingnan lahat ng sitwasyon para lang ma-fulfill kung ano yung na-receive nila sa Panginoon. Di ba po si Joseph,
Sinis niya yung bawat opportunity, yung nakulong rin siya sa dungeon. Di ba, sinis niya po yung every opportunity para makalabas siya doon. Kasi alam niya, may na-receive siya sa Panginoon na hindi siya doon sa lugar na yon. Na meron siyang great things na gagawin, na merong i-accomplish sa kanya yung Panginoon at hindi yung ma-accomplish kung nandun siya. Kaya nakita niya yung bawat circumstances, hindi siya pinanghinaan ng loob na nakakulong siya, na doon na lang siya, na hindi na siya makakalabas, na hindi na magkakaroon ng katuparan yung pangako or yung na-receive niya galing sa Panginoon. Ganun po siya ka-eager na ma-receive yung promises sa kanya ng Panginoon. Unlike Moses, although naging great leader naman po si Moses, pero alam naman po natin kung paano siya nag-start. Di ba po, sinabi niya sa Panginoon, hindi siya karapat-dapat kasi nahihiya siya magsalita sa harapan ng maraming tao kasi siya ay uutal-utal magsalita. Kaya sinabi niya nga, eto na lang aking pinsan, si Aaron. Siya na lang yung gamitin niyang tagapagsalita. So sana po, once na gagamitin na po tayo ng Panginoon para ipamahagi yung salita ng Panginoon, ma-overcome natin yung weaknesses natin just like Moses. Hindi ko naman po ini-encourage na, okay lang sa umpisa na ganun. Pero dapat we seize every moment, every opportunity na pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Kasi alam niya na meron something sa'yo na magagamit niya into His greatness. Don't wait for the time wherein our time has come to an end and we are unable to serve God with our life. So sabi po dun sa salita ng Diyos, wag daw po natin hintayin na dumating yung punto sa sobrang hiya natin, sa sobrang andami nating excuses para maglingkod sa Panginoon, para gawin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dumating po tayo doon sa pinakapunto na wala na po tayong chance para gawin kung ano man yung pinapagawa sa atin. Sabi nga po, di ba sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and season in every activity under the heavens. So in verse 15 to 17 po, sabi po dito, some, it is true, are actually preaching Christ out of envy and rivalry toward me for no better reason than a competitive spirit or misguided ambition, but others out of goodwill and a loyal spirit toward me. Verse 16, the latter preach Christ out of love, because they know that I have been put here by God on purpose for the defense of the gospel. Verse 17, but the former preach Christ in sincerely out of selfish ambition, just self-promotion, thinking that they are causing the distress in my imprisonment. Yung nabasa ko po ito, nalungkot po ako kasi hindi po talaga nawawala. Even doon sa panahon ng mga apostles, na hindi po talaga nawawala talaga sa Christian, yung gagamitin yung sitwasyon para i-grab yung opportunity para lang sa selfish gains nila. So dito po kasi na-experience po dito ni Pablo, habang nakakulong siya, may iba po na namamahagi rin po ng salita ng Diyos, pero sinisiraan po si Pablo. So sabi po doon ni Pablo, ginagamit daw po yung salita ng Diyos para sa kanilang selfish ambition. Self-proclamation or promotion. Just self-promotion. Kala nila, yung ginagawa nila during that time is mapapahinto nila si Pablo sa pamamahagi ng salita ng Diyos. Pero nagkakamali sila doon dahil mas lalo pang lumaganap yung salita ng Diyos nung nakakulong si Pablo. Sounds familiar po, di ba po? Pina-quarantine po yung buong Pilipinas, yung bawal po lumabas. Doon po lalong lumaganap yung salita ng Diyos, kung saan nagkaroon po ng mga restriction. So talagang ganun po talaga yun, no? Hinihintay pa po talaga natin ma-restrict tayo bago natin gawin
Yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pag maluwag, ayaw natin gawin. Pero pagka may restriction, doon natin siya eager gawin. Pero ginagamit po yun ng Panginoon. Sabi nga po, di ba, sa salita niya, all things work together for good for those who love the Lord. As a servant of God, before we stand in front, ito po yung reminder po sa ating lahat. Let this be our practice. Let God check our heart and let Him deal everything that is not right before Him so that our motive will be pure when we serve Him. Ito po yung lagi natin gagawing practice. Bago po tayo tumayo sa harapan ng Panginoon, magpagamit sa Kanya, ipacheck po muna natin yung puso natin. Kung yung motibo po ba natin ay tama or mali. Kung mali po, ipakorek natin sa Panginoon. Kasi po, alam naman po natin, lahat po ng ginagawa natin, isusulit po natin sa Panginoon. Kaya kahit hindi po tayo magpakorek sa Panginoon, kahit hindi po tayo magpa-check ng motive natin sa Panginoon before we stand to be used by Him, there will be time na tatayo tayo sa judgment throne ng Panginoon. At doon po, isusulit natin lahat po ng ginawa natin. Baka po, isa po tayo doon. Kung hindi po tayo magpapakorek, baka isa po tayo doon sa sasabihan ng Panginoon na, depart from me, I never knew you. Let our works don't go in vain when we stand before the judgment throne of God. For every deed we will account before Him. Makita rin po natin yan sa libro ng Ecclesiastes chapter 3 verse 15 to 17. Whatever is has already been, and what will be has been before, and God will call the past to account. And I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. So yan po, lahat po ng gagawin natin, lahat po ng ginagawa natin, isusulit po natin yan sa Panginoon. Kaya, as much as possible, as early as now, kung tayo po yung ginagamit ng Panginoon para sa layunin niya, ipacheck po natin yung motive natin. Di ba po, lagi po sa atin tinuturo yun. Motibo ang tinitingnan ng Panginoon. Puso, motive of the heart, yung tinitingnan ng Panginoon. Kung bakit tayo nagpapagamit sa Panginoon. In verse 19, for I know with confidence that this will turn out for my deliverance and spiritual well-being through your prayers and the super abundant supply of the Spirit of Jesus Christ, which upholds me. This is what our prayer can do to others. When we pray, heaven moves, and it back up the servant of God and change his or her situation. That's the power of prayer with the right intention. Ayun po yung kapangyarihan ng panalangin natin. Lagi po sa atin tinuturo yun na when we pray with the right intention, with the right motive, heaven move to back us up. Kaya kung sino man po yung, halimbawa po tayo po, nahingan po tayo ng prayer request, uy, pag-pray mo naman ako sa ganito. Most especially sa mga missionary. Every missionary po kasi meron po yung mga intercessors. So yung mga intercessors na yon, ayun po yung nagpe-pray para po back upan yung missionaries para po sa gawain na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ganun po kamakapangyarihan yung panalangin. Kasi po hindi naman po all the time maganda yung magiging experience, hindi naman po all the time maayos sitwasyon na pupuntahan. Pero dahil sa panalangin na ginagawa natin, mga mananampalataya, na-change po yung situation. Parang yung panalangin po natin, it serves as their defense para po doon sa kakaharapin nilang gawain.
Pwede po ito yung maging source of strength nila dahil si God po yung magsusupply sa kanila ng strength, ng power, ng anointing. Kasi po sila po nakapokus na po sila sa pagtuturo. Kaya tayo po, yung mga mapagkakatiwalaan na mag-pray, sila po yung magtatayo para po doon ipanalangin yung missionaries or yung lingkod ng Panginoon na yon na ginagamit during that time. So ganun po makapangyarihan yung panalangin. Kaya po, i-practice po natin yung buhay natin sa pananalangin. Before po, ayun po yung naging purpose ko or ayun po yung naging ministry ko sa church na ito. Ngayon na yung nagkatrabaho lang po, doon lang po nahati yung yung attention na punta po doon sa puro na sa pagtatrabaho, pagtatrabaho, pagtatrabaho. Nakaligtaan ko na po yung dati kong ginagawa. Para pong every time po na nagre-recall ako or nagkakaroon po ako ng relapse na sinasabi nila, na ano ko po yun na I lost my first love. I lost my passion before. Doon ko po ako nakakaramdam ng fulfillment na every time na nagpe-pray kami, every time na merong answered prayer, every time na nagkakaroon ng breakthrough, doon po kami nagkakaroon ng encouragement sa bawat isa. Pero since po yung nagka-work ako, kala ko magiging mas better kasi meron na po akong source of income para sa pamilya ko, para po sa buhay namin. Pero it turns out na hindi pala naging okay. Na mismanage po yung time. So ayun po. Kaya binabalik ko po. Ganun po makapangyarihan yung panalangin. Kaya po I encourage everyone to practice your prayer life. So in verse 21 to 26, sabi po dito, for me to live is Christ. He is my source of joy. My reason to live and to die is gain. For I will be with him in eternity. If, however, it is to be life here and I am to go in living, this will mean useful and productive service for me. So I do not know which to choose if I am given that choice. But I am hard pressed between the two. I have the desire to leave this world and be with Christ, for that is far, far better. Yet to remain in my body is more necessary and essential for your sake. Since I am convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that your rejoicing for me may overflow in Christ Jesus through my coming to you again. So ito po yung nararamdaman ni Pablo during nang nakausara siya. Siyempre po, tao pa rin naman po si Pablo. Nakakaramdam po siya ng kapaguran, nakakaramdam rin po siya ng gusto niya na magpahinga, gusto niya nang mag-settle down. Sabi niya nga po dito, gusto niya nang umuwi sa Panginoong Jesus. Pero, sinabi niya rin doon, hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. Hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. To live with, to live with Christ or to die is gain pa rin yung sinasabi niya po. Kasi po, kung aalis na, sabi, tanggap niya na po eh. Kung magpapahinga na po siya, tanggap niya na po. Kasi alam niya naman po na na-fulfill niya na po yung gawain, yung purpose na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero, nakikita niya rin po na meron pang need. Kaya sabi niya, kung kunin man ako, masaya na ako. Pero kung mag-stay ako, alam ko na pakinabang pa rin iyon para sa inyo. Sabi niya po doon, for your sake. Kasi magagabayan niya pa yung mga kapwa niya mananampalataya sa Philippians, ay sa Philippi, na bago mananampalataya pa lang. So ayun po yung sitwasyon ni Pablo. Nahahati po siya, naiipit po siya sa gitna. Gusto niya na magpahinga, pero nakita niya pa rin na okay lang na mag-stay kasi may gagawin pa siya. Marami pa siyang gagawin. Kaya kung ano man po ang naging ano po dito, resolve po dito ni Pablo, kung ano po yung layunin ng Panginoon sa kanya, willing niya po yun.
na tinatanggap, ginagrasp. Kaya po sabi niya, so that your rejoicing for me may overflow in Christ Jesus through my coming to you again. So yung church po kasi sa Philippi, ano po siya, yung binasa ko po yung sa mga reviews. Hindi naman po sa merong favoritism si Pablo, pero ito po yung lumalabas na among the churches, ito po yung favorite niyang lugar kung saan siya pumunta. Kasi po yung puso or yung act of service ng Philippi, kung nabasa po natin yung buong book ng Philippians, makikita po natin doon na sabi, nagkaroon po doon ng sitwasyon si Pablo kung saan kailangan niya ng tulong, wala nang tumutulong sa kanya kasi nahihirapan na tumulong sa kanya. Pero yung mga believers sa Philippi, yung mga Philippians believer, sila po yung tumulong kay Pablo. Talagang gumagawa sila ng paraan para lang maparating nila yung tulong nila kay Pablo. Kaya nga po gusto i-send ni Pablo si Timothy doon sa church sa Philippi kasi alam niyang magiging maganda yung sitwasyon ni Timothy doon. Sabi nga po doon, Paul is still a human, getting tired, exhausted, or weak. There is such a time that he just want to go home with the Father. For he know that his election is certain and correct. With this, he also know that all of his work will bring glory to our God. The reason why he, he is not afraid to leave the earth. But his heart as a servant still remain on the latter. He claimed that he don't know what to choose, but he will trust God always. If the Lord asks him to stay for the sake of the believer, he is glad to stay and continue to do the works of the Lord. He also reminds us to conduct ourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. It means in every situation that we have, whatever happens means not only when life get easy. Kasi po di ba doon, mababasa po natin yon. Dapat daw po makonduct natin yung self natin worthy to receive the gospel of Christ. In every situation, what ang sinabi pa po doon, whatever happens. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ng whatever happens, not only when life get easy, not only when people treating us well, not only when we feel that we are being a good Christian, but in every situation, no matter what it costs us. This is where a lot of us struggle. Ito po, dito po tayo nag-i-struggle sa buhay natin bilang Christian. Kasi po, di ba, alam naman po natin, it is easy to live our life for Christ when our life is well. It is easy for us to worship God and glorify Him when we are being blessed. It's easy for us to trust Him when all doors are opening wide for us. It is easy for us to walk in faith when everything makes sense. Madali po nating sabihin na naniniwala tayo sa ating Diyos pag lahat ng bagay na patungkol sa atin ay easy. All is well nga, sabi nila. Parang sinerve sa atin in a silver platter. Pero, kung kabaliktaran po, yung na-experience natin, masasabi pa rin po ba natin na kaya pa rin po ba natin sabihin na mabuti ang Diyos? Sa lahat po ng nasabi natin, lahat po ng opportunity, naka-open sa atin ng bukas, lahat lumulugar sa naayon sa kagustuhan natin, tinitreat tayo ng mga nakapalibot sa atin ng mabuti, yung buhay natin bilang Christian is maganda, nasasabi po natin na mabuti ang Diyos. Pero kung lahat po yun, kabaliktaran yung na-experience natin. Masasabi pa rin po ba natin na mabuti ang Diyos? Makakapagpuri pa rin ba tayo sa Panginoon? Sabi po dito ni Pablo, nagbigay po siya ng example.
Let us all find joy to worship and adore God and trust Him in all our circumstances, not only in good times, but also during our bad times. Sana po, in all circumstances ng buhay natin, masasabi pa rin po natin na mabuti, na mahabagin, na mapagmahal ang ating Diyos. Hindi lang po every time na makaka-experience tayo ng kaginhawaan, doon lang po tayo nagpupuri, doon lang po tayo nagiging masaya, doon lang po tayo nagagalak. Pero pagka nagkakaroon po tayo ng trials, hardship, nakaranas po tayo ng konting pagdidisiplina, bigla na po tayong, bakit ganun? Parang nagtampo agad po tayo sa Panginoon. So sana po maiwasan po natin yung ganong situation kung saan magkakaroon po tayo ng tampo sa Panginoon dahil nakakaranas tayo ng konting paghihirap, konting pagsusubok. So in chapter 2 po, in this chapter, Apostle Paul show us what make our leaders joy complete. Kasi po ang ano po dito ni Pablo, ang unang sinabi niya po dito, it makes my joy complete. It is when we share the same love for each other and being one in the spirit and purpose. Di ba po, kahit naman sino naman po eh. Kasi kahit sino naman pong leader, pag nakikita niya yung mga nasasakupan niya or yung mga dinidisciple niya, share with one love, share with one purpose, share with one spirit, kompleto po yung kaligayahan nun ng leader na yon. Pero pag nagkakaroon po ng sigalot, pagtatalo-talo, sa tingin po ba natin, natutuwa yung leader natin? Ganito na lang po sa bahay. Di ba po, yung parents po natin, pag nakikita na nagkakaisa tayo, nagkakasundo tayo sa loob ng bahay, tayo magkakapatid. Di ba po, natutuwa yung magulang natin. Pero pagka nakikita po nila na nagtatalo-talo tayo, nalulungkot po yung magulang natin. So hindi naman po maiiwasan yung pagtatalo-talo, pero sana po, magawa natin ma-overcome yun. So during our retreat, ayun po yung dinil sa akin. So I learned that lesson in a hard way. So doon po ako nagpasalamat sa Panginoon na kahit na parang refusal pa rin ako, sabi ko ayoko pa rin. May time naman para diyan. Siguro next time, pero yung Panginoon talaga, hindi ka talaga papakawalan eh. Iko-corner ka talaga para lang mawala sa iyo 'yon. Nandun po tayo sa process, may tinatawag po tayong process. Kaya nawa po, magkaroon rin po tayo ng puso na tanggapin yung process na yun. So yun po, dumadaan po ako sa process na yun. Kaya tinuturuan pa rin po ako ng Panginoon hanggang ngayon. It is well also to our, ayun nga po, katulad ng sinabi ko, it is well also for our Father, seeing us children sharing the same love, spirit, and goals. He also telling us to serve others or put other more than ourselves. To cast aside our own selfish interest because it is not about us. Rather, it is about Christ. Dito po sinasabi ni Pablo na iset aside daw po natin yung selfish ambition natin, selfish motive natin sa paglilingkod, selfish interest natin. Bagkos i-treat daw natin yung iba, yung mga kasamahan natin, yung mga taong nakapalibot sa atin, more than us. Yung parang titingnan natin sila ng masigit, yung pangangailangan nila na masigit sa pangangailangan natin. Kasi kaya nga sila nandito sa simbahan, kaya sila lumalapit sa simbahan kasi may mga pangangailangan sila. At ayun po yung dapat natin gawin, to serve. In verse 12, so then, my dear ones, just as you have always obeyed my instruction with enthusiasm, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation. That is, cultivate it, bring it to full effect, actively pursue spiritual maturity,
with awe-inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. Sabi po doon, work out your salvation. Kaya po, dito pa lang po makikita po natin na hindi po totoo na once you receive God as your Lord and Savior, you already saved. Sabi nga po doon, malinaw na malinaw, work out your salvation. It is not enough that we accept Christ our Savior. We already saved that everything. If we already accept or treat that we are already saved, once na tinanggap natin si Panginoong Hesukristo, na magiging okay na lahat, wala na tayong dapat gawin, mali po yun. It is written, actively pursue. Sabi nga po din, di ba? Actively pursue our spiritual maturity with critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ, Jesus, our Lord and Savior. So meron pa rin po tayong gagawin. Kaya nga po, di ba, lagi sa atin sinasabi ng salita ng Diyos, run your race. Kung doon pa lang tapos na yung salvation natin, kung doon pa lang na masasabi natin na saved na tayo, bakit pa sinasabi na run your race? Bakit pa sinasabi na work out your salvation? Di ba pag sinabing work out, may gagawin ka. Kaya nga po sinabi sa Hebrews 6 verse 11 to 12, we want each of you to show this same diligence to the very end in order to make your hope sure. Then you will not be sluggish, but will imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Yung pinangako daw na kaligtasan sa atin, dapat daw po, wino-workout natin yun. Sinabi nga po dito sluggish. Ano po yung meaning ng sluggish? Inactive, not moving, flat, or stagnant. Kung the moment na nireceive pa lang natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, saved na tayo. Bakit pa sinasabi sa atin to ng salita ng Diyos? Na dapat daw hindi tayo maging sluggish. Dapat daw i-work out natin yung salvation natin para ma-achieve natin or ma-inherit natin kung ano man yung pinapangako sa atin. Di ba po? It makes sense naman po na we need to pursue, we need to still grow, we need to still pursue God to achieve our salvation. So ganun po siya. Hindi po yan once saved, always saved. We need to work out our salvation still. So in chapter 3, verse 13, sabi po dito, brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet. But one thing I do, forgetting what lies behind, and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the outward call of God in Christ Jesus. As we pursue on knowing Christ and having Him above all else, there is something that will try to hold us back. Sinabi natin na tinanggap na natin si Panginoong Jesus sa buhay natin. Nag-start na po tayong maglakad kasama siya. Pero darating po talaga sa buhay natin na meron pa ring hihila sa atin pabalik. Ano po yun? Our past. The Lord is telling us that if we cannot let go of our past, if we continue on looking back to our past, we cannot move forward with Him. We cannot receive a new blessing if our hands are still full of things about our past. God wants us to trust Him and let go of those things that belongs to the past. We must press on forward, forgetting what lies behind, but press on toward the goal to win the heavenly prize of the outward call of God in Christ Jesus. Malinaw na malinaw po sabi ng salita ng Panginoon.
Sa pagpurso po natin kay Jesus Christ, wag na po natin titingnan yung past natin. Kasi kahit gaano po tayo mag-strive na mag-move forward and still we're looking backward sa past natin, we are still thinking of those failures na ginawa natin, hindi po tayo makakausad. Mahihirapan po tayong umusad. Hindi po tayo mabibigyan ng Panginoon ng bagong biyaya at habag kung yung kamay po natin punong-puno pa rin ng mga bagay patungkol sa ating nakaraan. Kaya dapat po, pagka tayo po willing ng maglakad kasama si Kristo, moving forward, wag na po nating isipin kung ano po yung nakaraan natin. Just move forward. Forward. Don't bother about our failures. We need to improve and grow. Di ba po? Even Peter failed Jesus Christ 3 times. He denied him before the crucifixion. But after the resurrection, 3 times, Jesus asked Peter if he loved him. 3 times niya rin po sinabi kay Peter, feed my flock. Ano po yung gusto iparating sa atin dito ng Panginoon? Kung si Peter nga sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng nakalala sa Panginoong Jesucristo, si Pedro dapat yung huminto kasi siya yung nag-deny. Personally na nag-deny kay Jesus Christ. Nakilala niya si Jesus Christ. Pero ano ginawa ni Pedro? Pinanghawakan niya ba yon? Niyakap niya ba yon? Yung pagkakamaling niya yon? Diba? Hindi. Tinanggap niya yung calling ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Feed my flock. Tiningnan niya yung nakaraan niya? Hindi po. Patuloy po siyang naglakad. Patuloy niya pong ginawa yung pinagkaloob sa kanyang gawain ng Panginoon. So in the same way with us, kung gusto po nating makilala ng gusto ang Panginoon, kung gusto po nating maggamit ng gusto ng Panginoon, kung gusto po nating lumago yung pagkakakilanlan natin sa Panginoon sa Kristo, wag po natin tingnan yung nakaraan natin. Wag po tayo mag-rely. Wag po tayong manatili doon sa nakaraan natin. Just move forward. Trust God. Ang Panginoon na yung bahala mag-deal doon. Pinatawad ka na nga Bakit yung sarili mo, hindi mo mapatawad? Pinatawad na nga yan ng Panginoon. Hindi na nga yan tinitingnan ng Panginoon. Pero ikaw, patuloy mo pa rin tinitingnan. So hindi po talaga tayo mag-move forward. Gusto po ba natin mag-move forward? Forget your past. Doon rin po natin makikita ano po ba yung ginawa ni Peter para makamove forward siya. Ganun rin po rin dapat yung gagawin natin. I-acknowledge natin yung kapangyarihan ng resurrection ni Jesus Christ, our Lord, our Savior. When the moment we acknowledge the power of His resurrection, tapos na po lahat. Makakalakad na po tayo ng maluwalhati, ng mapayapa with the Lord. So in chapter 4, in verse 6, sabi po dito, do not be anxious or worried about anything. But in everything, in every circumstances and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. And the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stand guard over your hearts and your mind in Christ Jesus is yours. Naka-move forward na po tayo sa past natin. Pero, meron pang isa na hahatak sa atin pabalik. After we press on forward, after overcoming our past, there is another one who will hold us back. Ano po yun? Our worries. Sabi po doon, worry is like unwanted guest sitting at the corner of your mind. It throws you a lot of what ifs. It will slip in the back of our mind and it will drain
our joy and peace. But Paul give us a radical command to pray. Sabi niya, pray, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstances and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. And the peace of God, that peace which reassure the heart, that peace which transcend all understanding, that peace which stand guard over your heart and your mind in Christ Jesus is yours. Paano po natin ma-overcome yung worries? Ito po, verse 6, chapter 4, verse 6 to 7. Pray. Ilatag po natin yung petition natin before God with thanksgiving in all circumstances. Napagtagumpayan natin yung past natin, pagtagumpayan rin po natin yung mga worries natin. Ayun po yung laging nagiging sitwasyon ng bawat mananampalataya. Nag-move forward na, pero merong mga what if at the back of our mind. Diba po, malinaw na sinabi, yung anxiety daw po, yung worry daw po, is like unwanted guest. So dapat po, yung guest natin na yan, palabasin na natin ang bahay natin. You're not welcome here. So move out. So yun po, we must trust God by praying and laying our petition before God with thanksgiving in all circumstances. Ganun po makapangyarihan ang panalangin. Kaya wag po natin hahayaan, wag na po natin hahayaan na lumipas yung isang araw natin na hindi po tayo nananalangin. Kasi po, ang panalangin po, alam niyo po ba? Ang panalangin po, ayan po yung communication natin to our Father. Mahirap po na hindi kinakausap ang tatay. Kahit po gano'ng kasama yung loob mo sa tatay mo, di ba po? Darating at darating yung time na kakausapin mo pa rin siya. So wag po natin hayaan na dumaan po yung araw natin na hindi po natin nakakausap yung tatay natin. So pray. Kung meron po tayong time, 5 minutes, 10 minutes to pray, grab that opportunity. Huwag niyo pong hayaang makalipas yun na hindi po natin nakakausap ang Panginoon. In verse 10, sabi po dito, I rejoice greatly in the Lord that now at last you have renewed your concern for me. Indeed, you were concerned about me before, but you had no opportunity to show it. Verse 11, not that I speak from any personal need, for I have learned to be content and self-sufficient through Christ, satisfied to the point where I am not disturbed or uneasy regardless of my circumstances. Verse 12, I know how to get along and live humbly in difficult times, and I also know how to enjoy abundance and live in prosperity. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing life, whether well-fed or going hungry, whether having an abundance or being in need. Verse 13, I can do all things which He has called me to do through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confidence, a confident peace. Nevertheless, it was right of you to share with me in my difficulties. Ito po yung gusto iparating sa atin ni Apostle Pablo. In every situation natin, in every circumstances natin, sinasabi po natin sa atin dito, if we truly trust God, we can do all things through Christ who strengthened us.
And if we truly believe to Jesus Christ, we will know how to live in plenty or in want. Matututunan po natin yun. Kahit po na dumating yung situation natin na lahat ng panalangin natin, lahat ng dinadaing natin sa Panginoon, still wala pa rin po tayong nare-receive na kasagutan. Still quiet ang Panginoon. Be still pa rin po. Knowing that He is not a quitter. He is faithful. Today, God teach us to rejoice and find joy in every circumstances in our life. He teach us and remind us that He is a God who does not changes His mind. He is not a quitter. If we receive promises from Him and yet we did not receive its manifestation, do not lose hope. Do not lose hope to God. As long as we are breathing, God is at work. If we feel that we failed God for not standing for our calling, do not be ashamed. As long as we have pulse, we have a purpose, so move forward. Press on. Don't let our frustration doubt what God has in store for us. His promise still stands. The work is still in progress. And God who started it is faithful to finish it. He don't let His word return to Him void. So sa bawat isa po, sa lahat po ng inaasahan natin sa Panginoon, sa lahat po ng nararanasan natin kaguluhan, sa lahat po ng mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan, nawa po, katulad ni Pablo, makita natin yung kagalakan in the midst of the chaos. If there are promises na hindi pa natin nakikita yung manifestation hanggang ngayon, ito po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. As long as we are breathing, as long as we have pulse, as long as we are moving, God is still at work sa buhay natin. So yun po yung panghawakan natin na faithful ang ating Panginoon sa lahat ng salita niya. Sinabi niya nga po sa salita niya sa Isaiah po, di ba? Lahat ng salita na binibitawan niya, hindi niya to inaalaw na bumalik sa kanya ng void. Katulad ng ulan, dinidiligan ang mga halaman para magbigay ng pagkain sa mga tao or sa mga hayop na nasa kalupaan. Ganon rin po yung salita ng Diyos na binibitawan niya. Once na sinabi niya yan sa'yo, once na binigay niya yan sa'yo, hindi yan babalik sa Panginoon ng voidless. Hindi yan babalik sa Panginoon nang hindi niya nagagawa yung purpose kung bakit yan binigay sa atin ng Panginoon. So with that po, sana po, nawa, matutunan natin magtiwala sa Panginoon kahit na nakakaramdam tayo ng maraming katanungan sa buhay natin, ng maraming kaguluhan sa buhay natin. Kahit na po lahat ng nangyayari sa paligid natin, hindi na po natin maintindihan, nawa po, matuto natin, makayanan natin na mahanap yung kagalakan at masabi pa rin po natin sa Panginoon na Diyos, Lord, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagmamaliw, lahat, yung biyaya at habag mo, laging nandyan sa akin. Opo, hindi ko po maintindihan ngayon, pero alam ko po, darating ang time na masasagot mo lahat ng katanungan ko. Dadating po yung time na lahat ng pinanalangin ko ay marireceive ko. Kung meron man po akong sakit, alam ko po yung kagalingan ko ay manggagaling sa iyo. Kung ako po ay nanghihina, alam ko po yung kalakasan mo, yung magiging gabay ko. Pag ako po ay naliligaw, alam ko po na yung salita mo, yung magiging liwanag ko sa aking daraanan. Nawa po ganun po natin i-treat
yung bawat pangako na binibigay sa atin ng Panginoon. Na kahit na nahihirapan tayo, kahit na naguguluhan tayo, nandun po rin po yung puso natin na nagtitiwala sa Panginoon. Panginoon, sa lahat ng ito na napag-aaralan namin, Panginoon, sa narinig namin sa iyong salita, Panginoon. Nawa po, Panginoon, likhain mo sa puso namin yung kakayanan, yung puso na kayang magtiwala sa iyo, Panginoon. Kahit po sa lahat ng nararanasan namin sa buhay namin ngayon, hindi na po namin maunawaan. Hindi na po namin alam kung anong gagawin. Pero nawa po, Panginoon, hayaan niyo po marinig namin yung boses mo na magbibigay sa amin ng kapayapaan. Kung kami man po ay nahihirapan, kung kami man po ay may karamdaman, nawa po, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang aming kagalingan. Sa lahat po ng aming kahinaan, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang aming kalakasan. Alam po namin, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdaraanan, hindi mo kami kailanman iniwan. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, isa lang po yung masasabi namin sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Mahal ka po namin. Mahal na mahal ka po namin. Kahit po meron kaming pagkukulang, kahit po meron pong times na nakakalimutan ka namin bilang aming ama, nandiyan ka pa rin po na naghihintay sa amin bilang iyong anak, bilang iyong mga anak na lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil napakayaman ng biyaya at habag mo sa amin. Salamat po, Ama, dahil sa lahat ng pangako mo. Ito po yung mga pinangahawakan namin. Dahil sa salita mo, dahil sa mga pangako mo sa buhay namin, Panginoon, alam po namin, Panginoon, lahat ng nararanasan namin, Panginoon, ay may katapusan din, Panginoon. Kaya po, Ama, sa lahat ng kadiliman, ikaw ang aming liwanag. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa kalakasan mo. Salamat po sa paggabay mo. Salamat po sa pagpalo mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagtuturo mo dahil dito natututo kami. Dito lumalago kami. Dito po, marami po kaming nababaon sa aming buhay na magagamit namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan mo kami sa lahat ng oras. Gabayan mo kami sa lahat ng panahon, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa sitwasyon ngayon na hindi po namin, wala pong kasiguraduhan yung lugar namin ngayon, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat, salamat dahil nandyan ka, Panginoon, na sa aming, Panginoon, ay gumagabay, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, nawa, Panginoon, create in us a heart that will always find joy in having you, Panginoon. Thank you, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, yung kapahingahan namin sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil alam po namin, minsan, may mga nagagawa po kami na sa pansarili naming kapakanan na hindi po namin alam na napapahamak na po pala kami. Nandiyan ka po, Panginoon. Still, ni-stretch mo yung kamay mo, yung mapagpala mong kanang kamay para abutin kami, Panginoon, sa lahat ng oras at sabihin, anak, nandito ako. Kapitan mo lang ako. Kung napapagal ka, magpahinga ka sa akin. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa panibagong linggo na aming kakaharapin, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, na magiging gabay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa panibagong yugto ng aming mga buhay, Panginoon. Sa bawat araw na kaming nabubuhay, Panginoon, kami nagigising, Panginoon. Sa pagmulat pa lang po ng aming mga mata, Panginoon. Ramdam na po namin yung pag-ibig mo. Kahit po may mga times na nawawalan kami ng pag-asa, alam po namin, Panginoon, nandyan ka. Inaabot agad kami. Hindi mo kami hinayaan mawala sa iyong kamay, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Hindi po maigsi yung kamay mo para abutin ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo sa lahat, Panginoon. Kaya po sa lahat ng ito, Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa lahat ng katagumpayan na ito, Panginoon, na marireceive namin sa aming hinaharap, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nanggaling ito sa iyo, kaya ibabalik rin namin po ito sa iyo, Panginoon. Kapwa mapurihin ka, luwalatiin ka, dakilain ka sa lahat ng oras, sa lahat ng
panahon, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin, Panginoon. Inaangat namin sa iyo, maingat na maingat, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Heart. Maraming sa lahat ng nakasama po namin for today's service. And next week po, we will be studying yung Book of Colossians. So, 4 chapters lang din po siya. Let's read po yung salita ng Panginoon ng sa ganun. We will also have personal revelation aside po sa mapapakinggan po natin sa Sunday. So, maraming salamat po and God bless and ingat po kayo palagi. Thank you.